So another method na ginagamit natin as an integration technique is what we call the DI or tabulator or tabular method. So ito actually si DI or tabular method is para siyang IBP pa rin, but in simpler and a less complex way. Kumbaga, mas simple siya compare kay IBP. So, si DI method is you just simply pick yung function na kung saan i-differentiate and yung another function is i-integrate continuously. Okay? So, ito ginagamit as substitute kay IBP lalo kung mabilisan na solution lang. Okay, so let's try using this method. Just in case na yan, kalimutan natin ano yung process kay uh, IBP, pwede natin itong gamitin. Okay, so for example number 1, we have um, integral of x sine 2x dx. Okay? So meron tayong x sine 2x dx na integrand, and we know that x is an algebraic function. And then sine 2x is of course a trigonometric function. So, di ba, supposedly, pipili tayo dyan ng sino yung mauuna na babanggitin sa I-late rule natin pagdating sa IBP. But when it comes to DI or tabular method, ang gagawin natin is gagawa tayo ng dalawang column na table. And then between these two functions, pipili kayo kung ano yung i-differentiate, ano ang i-integrate. So, sa function na pipili natin for differentiation, yung mas simple. And yung tingin natin, eventually, sa higher derivative, magsisiro siya. Yun ang piliin natin. Okay? So, sana nagigets. Pero ganito gagawin natin. Between x and sine 2x, ano ba yung mas simple? So, parang parehas naman silang simple. Pero ano ba sa kanila yung nagsizero pag paulit-ulit natin silang i-integrate? So, in this case, ang ma-identify natin is yung x kasi yung sine 2x, hindi naman siya magzizero. Kasi like sin 2x, differentiate mo, magiging cosine 2x. Differentiate mo, magiging, pag dinifferentiate mo ang sin 2x, magiging 2 cosine 2x. Pag i-differentiate mo yon magiging 4, negative 4 sin 2x. So, puro ganun lang, paulit-ulit lang. But when it comes to x, ayan, pag dinifferentiate natin yung x, magiging 1 yan. And then pag dinifferentiate yung 1, magiging 0. Okay? So ngayon, yung sin 2x na natitira, sulat natin under I, i-integrate naman natin yan paulit-ulit. Okay? So integral of sin 2x is 1/2 negative cosine 2x plus c. Okay? And then, kapag in-integrate ulit natin yan, magiging negative 1/4 sine 2x. Okay, so sir, kailan tayo hihinto? Yung differentiation, hihinto tayo pag nag-zero na yung ating function after multiple differentiation. Yung integration, yung I na column, nakadepende siya doon sa D na column. So after that, meron tayong tatlo na rows. So yung first row natin lagi dyan is positive, negative, or minus, and then positive. Alternate lang po siya. Next na gagawin natin is kukunin natin yung product ng dalawang function ng nakaslant. Kumbaga, yung x natin i-multiply natin dito, yung y i-multiply natin dyan. Parang criss-cross. Okay? Pero yung pababa lang. So, anong mangyayari dyan? Equal. Yung x multiply by negative 1/2 cosine 2x plus, sorry, minus, ito kasi minus 1 times negative 1/4 sine 2x. Then, wag natin kakalimutan yung plus c. Is equal to, simplify lang natin. We have 1/2 x cosine 2x minus, tapos negative yun. So, therefore, plus 1/4 sine 2x plus c. Therefore, ito yung ating answer after integration ng given problem natin. Okay? So, para malaman natin, ma-analyze natin mabuti kung tama ba na ito ay parang alternative way in solving integrals na kung saan ginamitan ng IBP. Sige, tingnan lang natin siya. So, kung sa IBP, pipili kayo dyan ng sino si U at sino si DV. So, ito ay algebraic function, yung x. And sin 2x is a trigonometric function. Ang mauna sa dalawa na yan, a and t, sa I-late rule is yung a, obviously. So therefore, yung ating u is yung x. And if we get its derivative, we have dx. For dv, equal po yan sa sin
2x dx. And if we get its integral, both sides, we have v is equal to negative cosine 2x times 1 half. Ayan. So, parang ito rin yung kanina. So, simplify lang natin. Ay, sorry, mali na isulat ko. Over 2 lang. Okay? So, i-apply natin yung formula na uv, x times negative cosine 2x over 2 minus integral of v du o yung cosine 2x over 2. Yung du natin is dx lang. So, sisimplify natin. Negative 1 half. Ito yan, 1 half yan. Yung x natin na ito. Tapos cosine 2x. Yung negative na yun, ito po siya. Minus. Since may negative ka ba dyan, magiging plus na po yung ating sign. And then, lalabas natin si 1 half integral of cosine 2x dx. And then, write lang natin negative 1 half x cosine 2x plus 1 half. Pag in-integrate natin si cosine 2x, magiging sine 2x times 1 half po yan plus c. Okay? Or pag sinimplify natin yan, magkakaroon tayo ng negative 1 half cosine, ay, negative 1 half x cosine 2x plus 1 over 4 kasi ito 1 half, ito 1 half. Sine 2x plus c. Ito, same din dito. So therefore, we could conclude na parehas lang naman yung lalabas, either IBP or DI or tabular method. So kung anong gamay nyo, either sa solutions na to, okay lang po. Applicable sila parehas. For example, number 2, we have integral of e raised to 2 sine x dx. So in DI or tabular method, ulitin lang natin, we have the column D for differentiation and I for integration. And sa pagpili, sa dalawang function na e raised to 2 and sine x, titingnan natin ano sa kanila yung magzi-zero after several integration. So first we have e raised to 2. Ayan. Pag din-differentiate niya, 0 agad kasi constant lang naman yan. Then yung sine x, pag in-integrate natin yan is negative cosine x agad. Hinto ka na agad kasi nag-zero na dyan yung inyong function sa D. Then plus, minus. Next is multiply. Ayan, multiply natin yung e raised to 2 times negative cosine x plus c or negative e raised to 2 cosine x plus c. Yun lang po. Yun lang agad yung sagot natin. Pero, po pwede nyo naman titingnan lang, di ba? Ayan, e raised to 2 sine x dx. Ito ay constant. And we know, during our basic integration formula, pag may constant ka sa integrand, inilalabas natin agad sa integral sign. So meron kang e raised to 2, ilalabas mo lang yan, integral of sine dx. Pero meron naman na tayong formula na basic integration for sine. O therefore, ito kasi ay integral of sine x is negative cosine x plus c is equal to e raised to 2 na negative cosine x plus c. So, same lang naman po. Okay? For number 3, we have integral of x squared e raised to x dx. So, I think itong example natin is kasama ito noong IBP example natin kanina. So, try natin gamitan ng tabular method or DI method. So, again, sa D and then I, pipili tayo sinong function ang magzi-zero eventually after higher derivatives. Si x raised to 2 ba o si e raised to x? So, if we analyze si e raised to x, paulit-ulit lang yan pag dinifferentiate natin si e raised to x. Paulit-ulit na e raised to x lang ang lalabas. So, hindi siya magsi-zero. Okay? Pero si x raised to 2, alam natin, pag dinifferentiate niya yan first derivative niya is 2x. Pag dinifferentiate mo ulit si 2x, magiging 2. And if we differentiate 2 as a constant, 0 po ang lalabas. Next, yung I natin is e raised to x. Integrate po, e raised to x. Integrate ulit, e raised to x. Again, e raised to x lang siya. Hanggang tumapat siya doon kay 0. So, huwag kalimutan yung plus, minus na alternate natin sa solution. Then, multiply doon sa incline or sa slant niya, nakatapat. Next, equal. Yung first one natin is x squared times e raised to x. So, minus 2x e raised to x plus 2e raised to x. And huwag kalimutan yung plus c. And if we check our answers kanina, parehas lang po ito na lumabas. Okay? So, mas maikli si
DI method, kung nagmamadali tayo ng solution, pwede siyang gamitin, unlike kay IBP. But IBP is more of applicable kasi siya sa karamihan. But either way is effective naman po, either solution.